Para po sa devotion natin patungkol sa the first gospel. Alam niyo po ba na ang ebanghelyo ay unang ipinahayag kay Satanas? At ito po ay matatagpuan sa Genesis chapter 3 verse 15. Ito po ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay mensahe ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos na sinabi mismo kay Satanas. Pero hindi po ito para maligtas si Satanas or para ma-restore si Satan, kundi ito po ay sinabi ng Diyos kay Satanas para bantaan si Satanas or bigyan ng taning ang buhay ni Taning, no? Bigyan siya ng kumbaga sinabi ng Diyos magwawakas din ang iyong paghahari. So sabi po ni God kay Satan, Genesis chapter 3 verse 15, the first gospel, proto-evangelium. Sabi niya, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. So basically, sinasabi rito ng ating Panginoong Diyos na ipapanganak ang Mesaya at ang Mesaya ang dudurog sa ulo ni Satanas. Now, dito po sa pag-aaral natin ito, meron po tayong mga ilang puntos, no? Pero meron po akong gustong emphasize dito po sa mga application natin. Basahin ko po muna yung teachings para sa hindi nakapanood ng devotion, at least magkaroon tayo ng idea. The Messiah will be born to crush the head of Satan. Yan po ay nakapaloob sa Genesis 3:15. Pangalawa po, the Messiah will take back all the nations under Satan's rule. Pangatlo po, the Messiah will suffer and die to rescue his people. Makikita po natin yon sa Genesis chapter 3 verse 21. Dito po makikita natin yung pinakaunang sakripisyo sa Bible. Kung yung Genesis chapter 3 verse 15, ito yung first gospel. Yung Genesis chapter 3 verse 21, ito naman yung kapahayagan ng unang sakripisyo. Ito po ay patungkol po sa future na pagsasakripisyo ng Diyos sa kanyang anak, ang kaisa-isang anak, ang ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo sa ikaliligtas ng bayan ng Diyos. So, sa application po natin, ilan po sa mga binigyan natin ng diin. Read the Bible with full of hope in the Messiah. Pangalawa po, reject the false teaching that says Satan is winning. Marami po kasing nagtuturo na si Satanas, siya yung namamayagpag sa mundo, siya yung Diyos ng mundong ito, siya yung sinasamba ng mundong ito, siya yung naghahari sa mundong ito. Totoo naman po na may kasamaan sa mundo. Totoo naman na si Satan, marami pong interpretation kung nakagapos na siya, kung naniniwala ako nakagapos na siya in terms of limiting his power in order not to prevent the advancement of the gospel. So, si Satanas nakagapos na ngayon para mapigilan siya na si Satan hindi niya na, kumbaga, mahadlangan ang paglago ng ebanghelyo. So, pwedeng sabihin natin figuratively speaking, no? Siya ay nakagapos na in that sense. Pero, hindi ko naman po sinasabi na si Satan ay, kumbaga, siya yung may authority. Si Satan, bagamat siya ay may power, hindi na po siya yung may authority. Hindi na po siya yung in charge dito sa creation. In fact, he was already kicked out. Hindi na siya yung may authority sa mga bansa. Ang may authority na po sa mga bansa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya niya po sinabi ng all authority in heaven and on earth has been given to me, therefore go and disciple the nations. Sabi ng Panginoong Jesucristo, based on my authority over all things, disciple the nations, turuan nyo silang maging mga alagad ko. So, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, all authority, ang sinasabi niya po ni Jesus dito, wala ng authority si Satanas. Hindi niya po sinasabing 40% authority at yung 60% natira kay Satan. Hindi rin sinasabi ni Jesus Christ na 99% authority has been given to me and 1% was left for Satan. Hindi po ganun. Ang sabi ni Jesus Christ, all authority
in heaven and earth has been given to me. Therefore, si Satanas po merong zero authority. Siya po ay rebelde sa creation. Hindi na po siya yung legitimate na may authority sa lahat ng mga bansa. Kung maalala niyo po si Jesus Christ, tinukso ni Satan. Sabi ni Satan sa kanya, okay, pinakita niya yung mga karangyaan ng mga bansa, lahat ng mga ethnic groups. Sabi ni Satan, I will give all this to you. Itong mga ethnic, mga nations na to, bibigay ko to sa iyo. Pero sabi ni Jesus Christ, no way. Tinanggihan niya yung tukso na yun sapagkat alam ng ating Panginoon Jesucristo na ang magbibigay ng lahat ng mga bansa sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang Ama na nasa langit. At ang kaparaanan para mapasa kanya lahat ng mga bansa ay sa pamamagitan ng pagkamatay doon sa krus. At nung siya ay nakabitin doon sa krus, nagsimula ng samsamin ang mga bansa at ilapit sa Panginoong Jesucristo. So, we have to reject the false teaching that says Satan is winning. Yung ganito po kasing paniniwala, dito po nagmumula yung katuruan na yung mundo natin pasama ng pasama. Kasi nga, si Satanas yung naghahari. Pero kung si Jesus ang naghahari, natural yung pinaghaharian ni Jesus, pabuti ng pabuti. At yan po yung biblical. Yan po yung tamang katuruan. At ang challenge ko nga po sa lahat, no? Sa lahat ng mga tao sa buong mundo na nagtuturo na yung mundo natin pasama ng pasama. Ang challenge ko, tell me one Bible verse sa buong Biblia, isang talata lang sa buong Bible na nagsasabi na yung mundo natin pasama ng pasama, no? Yan yung challenge ko. Give me one verse in the entire Bible that teaches that the world is getting worse and worse. At ako po, sinasabi ko, wala pa akong nabasa. Of course, dati meron, no? Mga nababasa ko pero mali-mali pala yung interpretation ko. Kasi yun ang natutunan ko nung long time ago. Pero using proper interpretation and right framework ng Biblia, yung tamang pagbasa ng Biblia, wala pa lang kahit isang talata sa Bible na nagsasabing yung mundo natin pasama ng pasama. Kaya yung point number 3 natin, relearn the Bible through the lens of creation, fall, redemption. Nung natuklasan ko na yung Biblia, ganito lang pala kasimple, no? Creation, fall, redemption. Gumawa ang Diyos ng magandang nilikha, ginulo ng tao, ngayon isinasaayos ng Diyos. So ganyan lang yung flow, creation, fall, redemption. Ibig sabihin, tayo ay nasa period of redemption. Nasa period na tayo na isinasaayos ng Diyos yung ginulo ni Satanas. Meaning to say, yung mundo natin, paayos ng paayos. And you and I and all of us have part in this endeavor, in this mission. Kaya nga po, ang panawagan ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin ay disipuluhin lahat ng mga bansa. Kasi yan po ang kaparaanan, ang discipleship po ang kaparaanan ng Diyos para magkaroon ng kaayusan dito sa mundo. Kaya po ang central or kumbaga hopefully no sa ating lahat maging central sa ating mga buhay yung pagdidisipulo, pag-aakay ng mga tao palapit sa Panginoong Jesucristo, because that's God's solution to take back all the nations which were previously under the authority of Satan. At ngayon po, nasa period na po tayo na sinasamsam lahat ng mga bansa at ipailalim sa pamagitan ng discipleship, pangaral ng ebanghelyo, ang lahat ng mga bansa ay mapailalim sa authority or lordship ng ating Panginoong Jesucristo. I hope maging positive tayo lahat, no? Makita natin na napaka-positibo ng Biblia at hindi ito nagtuturo na si Satanas ay naghahari, patuloy pa ring naghahari at namamayagpag sa mundo at ang mga bansa ay patuloy sa pagsama at yung mundo natin ay patuloy sa pagkabulok, no? Yan po yung dati kong natutunan na mali pala, no? Ang tinuturo pala ng Biblia, Jesus is in charge. Si Jesus ngayon yung hari at siya yung namumuno at yung pinamumunuan niya ay maisasaayos. So magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating
daily devotions.